Hindi rin isinasara ng pulisya ang iba pang posibleng anggulo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Natukoy na rin umano ng PNP ang pagkakakilanlan ng dalawang itinuturing na mastermind pero hindi pa sila naaaresto at nananatiling at large. Lumabas din katotohanan yung balita na yon dito kay kay Mima Alicia o Alicia Lipata sa totoong pangalan pala nitong vlogger na to na yung mga kasamahan niya ay namimintang pa sa nangyari sa kanya sa mga DDS daw ang may pakana nito at ang binigbidangan na naman nila noon, di ba, mga Duterte ang nila. Yung tahimik itong mga ingot na to ngayon. Kinonfirm ng PNP chief na itong si Nartatis na pera po ang dahilan nun at ang utang pala, estafador, itong si si Mima Alicia. Confirm na na pera ang dahilan at ang dahilan talaga nun ay utang talaga. So, shout out muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga subscriber na kaibigan ko na nandito lagi sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa inyo, ma'am, sir. Sa mga subscriber ko po nga bagong dating, sa mga subscriber ko mga tahitahimik lang dyan, ay marami pong salamat sa inyo. Sa Pilipinas, shout out po sa buong Pilipinas, sa lugar ko dyan, sa Bohol. Shout out po sa mga higsuon diha sa Bohol, sa mga kaparyentihan, mga kahigalaan, mga silingan, okay, amping mong tanan diha. At mga kapwa OFW na kagaya ko na nagtatrabaho, na naghanap buhay sa ibang lugar para tayo makasurvive sa araw-araw, na hindi tayo pangakuan ng sweldo 850 pero hindi natuloy nga. Pero si Bongbong Marcos ay nagyabang pa na mga OFW daw. Siya daw ang nagdagdag ng sahod ng sweldo. Ay sus! Ay, hindi yan topic natin. Balik tayo sa topic dito kay Alicia, Mima Alicia. Ngayon? Nanahimik kaya ang kaluluwa nito na hanggang ngayon pinag-uusapan pa din siya? At unti-unti na nalinawan na ang mga tao ngayon na hindi ang kanyang, sabi nila, political vlogger daw ito pero hindi tungkol sa politika na pagbablog niya. Yung political vlogger daw hindi naman para sa akin siya paninira vlogger ang ginagawa niya dito sa mga Duterte. 8 million ang utang niya Grabe, hindi ka nagbayad kaya siguro ang nangyari sa kanya ngayon, ito balita, panoorin natin. Tapusin natin yung balita kanina, ito, buo. At masterminds naman sa vlogger na sa Mima Alicia, tukoy na ng pulisya. Mula kay Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada Live Report. May utang na umaabot sa 8 milyong piso. Ito ang lumalabas sa ugat ng personal na alita na tinitingnang motibo sa sa vlogger na si Mima Alicia sa Caloocan City nitong July 17. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., si Alicia mismo umano ang may utang sa dalawang negosyanteng itinuturing na mastermind sa krimen. Magpartner ang dalawang itinuturing na nasa likod ng insidente. Sa ngayon, wala pa umunong nakikitang direktang kaugnayan ng PNP sa pagiging vlogger ni Alicia, kabilang ang kanyang mga pahayag at aktibidad. Hindi rin isinasara ng pulisya ang iba pang posibleng anggulo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Natukoy na rin umano ng PNP ang pagkakakilanlan ng dalawang itinuturing na mastermind pero hindi pa sila naaaresto at nananatiling at large. Nauna nang naaresto ng Northern Police District ang dalawang itinuturing na driver sa vlogger. The motive, it's about the profession and as well as they have personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utang.
among the vloggers din? No. Magkakagrupo sila. No, dun sila lang. Sila lang. The mastermind and the vlogger. Sir, pero na-identify And the na yung victim. mastermind. They are named. We unmasked them and his name and but they are at large. Just to be clear, sir, this has nothing to do with politics kasi sa social media nililink na pro-BBM, pro-ano. So it has nothing to do with that. Parang ano lang talaga. As of now, that is the motive. But if we have other motive, the mastermind, siya lang yung makakapag. Sir, ilan po yung mastermind na pinag-uusapan natin? Isa lang po ba? O ilan sila mismo na nakasuhan? Di ba kung may na-arresto? Masterminds, they are businessmen at magpartner. Napanood din nyo yung interview ni Nartatis, yung PNP Chief Nartatis, na ang kanilang mga na ngayon, at large pa itong dalawang masters minds, o dalawa daw to eh. At ang tinitingnan nila dito ay negosyo daw, na susyo ba yun sa negosyo? Pwede na siguro na nagnegosyo ito sila, nagkaunsihan. Utang muna ako dito ha, kapag ka nagkaroon ako ng bayad sa pagbablog ko, o bayaran kita dito, o siningil na 8 million ng utang. Para si Luis Tro, no? Si Luis Tro may utang dito kay BP Sara ng 8 million din yun. Hindi rin nagbabayad. At ito pala siya ngayon, kaya siya na alam na natin kung ano nangyari sa kanya. Kasi ito na, nagawan ko na ito na reaction kahapon. Alam niyo kung ano nangyari? Na restrict ako di YouTube. Di ko alam kung anong mga sinasabi ko doon. Wala naman ko sinasabing masama. Yung kinuha ko lang naman na mga balita ay kinuha ko lang doon yun sa 24 oras kay Vicky Morales. Pero, na-restrict ako, hindi ako pwede. So, itry ko nga to. Kapag napanoodin nyo to, di mas maganda. Basta nakapag-react tayo dito. Kaya ito siya, ang nangyari dito ay hindi ho mga Duterte ang pakana nito. Sana kaya yung mga vlogger dyan na grabe sila, hanggang dulo kami ang magtuloy-tuloy nito, hanggang dulo. Sasamahan ka namin. May mga video to siya eh, nagbibilang ng pera, parang binabalibag ng balibag. At tawag sa mga to sa Bohol, busong to. Pera parang binabalibag mo. Nagyabang ka kasi sa mga video. Ang dami mo kasing yabang sa mga video mo eh. Mga video nito, pag napanoodin nyo ang YouTube channel niya o kaya sa ibang social media niya, grabe ang yabang niya. Ito nagbibilang pera, o ayan. Sus, pinagbabalibag yan ng ano. Tapos pala, nagbabalibag ka ng pera, nagbibilang ka ng pera, napakaraming pera, wala ka naman palang pangbayad sa utang mo na yan. Saan galing yung pera na yan na pinag-ano mo? Yun sa mga nagbabayad sa inyo, si ano ba yan? Si Boss B ba ang nagbabayad niyan? Si Boss B ang nagbibigay niyan? Kaya, hindi ka na inabutan ng ni Suna ni Bongbong Marcos. Dahil dyan sa ginagawa mo rin naman bang estafador ka pala. Hindi na to hindi na yung mga loyalista, mga vlogger dyan. Ewan ko kung sino nag-post dyan. Napahiya siguro ang mga loyalista dito sa kanilang kaibigan, sa kanilang mga nagpunta pa dito sila ni Rafi Tulfo dyan sa sa kung saan to sa may sa Quezon City. Pinuntahan nila to eh. Ni Risa Hontiveros. Sino pa yung mga politiko na doon? Si Claire Castro, no? Nandoon yun. Ngayon, anong pakiramdam ninyo? Yung kasamahan ninyo ng utang hindi nagbayad, ay di anong nangyari sa kanya ngayon? Hindi na talaga siya pwede magbayad. Sana ang alam nga naman kaluluwa niya ang magbayad nito. Di siguro ang inutangan niya nito ng pera, mas pinili pa siguro nila ay kung hindi ka naman magbayad sa amin ngayon, di mas piliin pa namin tong habang buhay ka nang di ka na magbayad sa amin. Di tabla-tablahin na kita dito. Sige. Hindi nangyari sa kanya. Gaba nga. Di kasi tayo pwede nga mapanghitaas ba, magyabang kasi buhay natin ang iksi lang.
Ang iksi lang ng buhay natin. I-enjoy natin sa ibang bagay. Pwede ba? Para sa akin, mag-enjoy tayo sa ibang bagay. Hindi tayo mag-enjoy dito sa mga tao na ginawa nating sangkalan, lalo ito sa social media, para ka lang kumita lang din. At ang sabi nila, nagbablog to, tapos may 8 million noong ano na yun, o kautangan nito, ang pagbablog. Himala naman kung makakita ka ng kung malaki ang channel mo. Ewan ko lang kung magkano talaga ang kikitain mo sa pagbablog. Although, di naman talaga sa hindi naman ako dito. Mayroon naman talagang kahit pa paano, mayroon ka naman. Depende rin sa mga views mo. Pero sa kanyang YouTube channel, hindi naman din siya maraming, hindi naman siya umabot ng kalahating milyon nga. Hindi kasi umabot ng 400,000 na subscriber. Depende rin yan sa views, sa subscriber mo. Unang-una talaga sa views. Yan ang talaga. Kung mag-milyon views ka, di mas maganda. Pero kagaya sa akin nito, kahit man lang ipunin ng ipunin, makaipon ka naman. Kasi alam nyo kung dito sa Spain, no? Ito, klaro to nga istorya, hindi ako nito. Dito sa Spain, ang minimum na makatanggap ka ng sweldo sa YouTube, kailangan umabot ka ng 70 euro a month. Ihirap Wala naman ako masyadong views Nakita nyo naman ang mga views ko dyan. Hirap talaga. Swerte na lang siguro ako kung makuha ko talaga yung minimum na yan. Minimum ho yan, 70 euro. Iwan ko lang kung magkano sa Pilipinas kapag nagbablog ka. Kaya hindi pwede na sabi ng iba, pag nagbablog ka, may income ka. Bawasan ka pa ng tax. May tax pa. Yung 70 euro, bawasan ng tax yun. Okay, sana kung lagpas ka ng 70 euro, o kaya umabot ka ng 100 plus euro, mas okay ka na. At least man lang paano, mayroon ako extra income. Pero ang hirap talaga. Sa ngayon, ang hirap talaga. Ang ginagawa ko lang dito, hindi na ako nag yan, sa mga sweldo na yan, sa mga views na yan. Ay, bahala na kayo. Ang importante sa akin dito, nakipag-react ako. Kasi nga, sabi ni may kaibigan ako na si Madam Jan, bawal lang susuko. Kay Ma'am Jana, shout out sa iyo, ma'am, ikaw yung nagsabi nito, tinandaan ko talaga yun, ma'am. Maraming salamat sa iyong pag-encourage sa akin, Ma'am Jana. Ma'am Jana Flores. Salamat ka, Azu, ma'am. Sabi ko, bakit ako susuko dito? Habol-habol lang ako dito sa mga views niya, habol-habol lang ako sa mga niyan. Ay di wala mangyari. Tayo na nga lang dito, mangilan-ilan na nga lang tayo dito. Nagre-react dito sa mga social media against dito sa gobyerno. Kasi ang mga senador natin ngayon, wala nang nangyari sa kanila. Kasi nagre-react sila dyan. Anong ginawa nila ngayon? Puro kaso. Wala na silang dyan na puwang na kung saan sila pupunta ngayon. Kasuhan ka ng kasuhan. Tingnan mo si Bong Revilla. Anong nangyari kay Bong Revilla? Ano ba yan? Ma-absuelto ba yan? Kasi nakapiyansa Hindi pwede ba kapag piyansa yung ibang nakulong ngayon dyan? Kagaya kay Jinggoy at saka kay Senador Marcoleta. Hindi sila pwede magpiyansa. Bakit si Bong Revilla? Ano na namang agreement dito sa gobyerno dito? Bakit to? Ay, iba-iba ng natin topic, no? Minasingit ko lang ito. Kaya, ito na, bali pang tapos, tukoy na ang dahilan kung bakit siya alam nyo na kung ano nangyari sa kanya. Kasi may 8 million siyang utang, hindi siya nagbayad. Nagtatalo-talo daw sila dito. Sabi ng PNP yun, na hindi nagbabayad itong si Mima Alicia. Kaya, ang nangyari sa kanya, habang buhay na siyang hindi makapagbayad sa kanyang utang. Mas pinili pa yung inutangan niya na hindi na siya magbayad, at least hindi na siya ma-stress sa kanyang iniisip na pera kasi wala na yung magbabayad sa kanya. O ayun, tapos ang usapan.